Sa video ito ay unang beses po nating lilinisan ang throttle body nitong Honda Click version 3 na meron ng 13,500 kilometers odo. So titignan natin kung marumi na po siya sa ganong odo at also pag-usapan natin kung bakit nga ba natin kailangan linisan yung ating mga throttle body. Tuwing kailan nga po ba yung ideal na paglilinis ng pagto-throttle body cleaning at kung paano yung DIY ng pagsasagawa nito. Sa magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. So welcome po sa 15K Odo PMS series nitong Honda Click version 3 wherein ipi-PMS or may maintenance po natin siya. Ngayong malapit na po siyang mag 15K Odo or kapag 15K Odo na po yung inyong mga motor. At isa nga sa mga i-maintenance po natin ay yung kanyang throttle body na nandito. So by the way, may unang video na tayo about sa throttle body. Yung paglilinis at buong video na ginawa natin noon kay Scarlett, ilalagay ko yung link sa description. At ngayon, first time po nating magbubukas ng throttle body ng bagong motor. At malalaman po natin dito kung marumi na po siya sa 13,000 kilometers odo. So by the way, sa mga hindi nakakalam, yung throttle body po natin is part po siya ng ating mga engine. At dinadaanan po lagi siya ng hangin po natin na nanggagaling dito sa air filter. So kung napapabayaan po nating marumi yung ating mga air filter, marumi po yung nakakapasok na hangin, may nagbi-build up po na mga likabok at talsik-talsik ng mga carbon deposit kasi malapit siya sa injector dito sa part na to ng ating intake manifold, also sa ating mga throttle body mismo. So kapag maraming naipong dumi dyan, mga carbon deposit, pwedeng mag-cause na maging magastos na po tayo sa gasolina, mahagok na po yung ating mga motor. Also hindi na po maganda yung performance, kung kaya naman kailangan na maintain po natin na malinis yung ating buong throttle body system. Sa mga curious kung bakit tinawag siya na throttle body, kasi pag pinihit po natin yung ating mga throttle, iikot po itong part na to at sa loob po niyan, papakita ko mamaya, may bumubuka. Yun po yung nagpapapasok ng hangin, kung kaya naman daanan po talaga siya ng hangin at responsible po siya para sa performance at andar ng ating mga motor. So syempre, para malinis po natin yung ating mga throttle body, kailangan po natin yan baklasin mismo. So bago natin mabaklas yan guys, nagbaklas na pala tayo ng ating mga upuan. Ayan yung ating front top cover. Also, etong gas tank cover po natin, which is magaan lang naman po yan. May 4 na tornilyohan dito, baklas. Sa upuan natin 3, tapos 2 dito na Phillips. Kung nabaklas nyo na yung mga yon, tanggal na yung upuan, seat. Ito na yung bubungad sa inyo. So ngayon, babaklasin naman po natin yung ating mga throttle body. So bago yan, nag-engine wash po muna pala tayo para malinis po yung pagtatrabahuhan natin at walang makapasok na likabok dun sa butas. So ilalagay ko na lang sa description yung link ng paglilinis natin nito. So yung unang babaklasin po natin dyan, syempre maraming nakadugtong dito sa ating mga throttle body. Meron po mga wiring sensor. Unahin na po natin tong sa may fuel injector. Angat lang po natin yan, tapos push natin para matanggal. At tanggalin po natin siya dito sa mga casing po niya na bakal. Ayan, pati dito. Yan. Tapos sunod lang natin to sensor. Pipindutin lang natin itong part na to dito sa bandang ilalim. Tapos hatakin natin siya para mahugot. At ayun, dito natin siya pipindutin para lumuwag. So yan, mga sensor yan guys. So by the way, nag-engine wash cleaning tayo, kung kaya naman medyo nalinis na natin yan. Tapos may isa pang sensor dito guys. Ayan, tanggalin lang po natin yan. So baklasado na, fuel, tapos 2 sensor. Isunod po natin tong hose na to. Tanggalin lang po natin siya sa housing. Tapos gamit po tayo ng 10mm socket. Tanggalin po natin itong 2 to para sa bracket po natin. At ayun, medyo masikip-sikip pa siya. Itong isa, matigas pa guys, naglalaban pa. Ayan, kinamay ko na siya. Ang baklasado na, tapos sipunin yung mga tornilyo So bumili ako nitong lalagyan nito guys, para pag nagbabaklas tayo, dyan natin ipunin. So gilid lang natin yan. Lagay ako ng link nun guys, tapos yun matatanggal na natin itong bracket po natin kasama itong fuel hose. At igilid lang po natin yan guys. Next natin baklasin is itong dugtungan po ng ating air intake. So gamit lang tayo ng Phillips, tapos hawiin lang po natin siya pag nalawagan palabas para bumaklas po siya dito sa ating mga throttle body. Ayan, baklasado na, bababa nyo lang. By the way, may isang sensor pa pala tayong tatanggalin dito. Ayan, angat lang natin. Tapos yan, magkasama yung 3 na yan. So bali 3 sensor yung natanggal, babalik natin mamaya. At yun, sunod po natin itong fuel injector natin. So kung makikita nyo, may markings pa dyan, kulay puting pintura. Ibig sabihin, di pa talaga nabaklas yan. So babaklasin natin to kasi iba yung paglilinis ng fuel injector po natin. At kailangan natin siyang ihiwalay. Ayan, dito magaan lang yung baklas nyo. 8mm socket yung gamit natin dito, counterclockwise pa rin.
So yun, pwede na natin siyang hugutin guys, yung fuel injector natin. At merong o-ring yan, tandaan nyo. So medyo umitim na siya, no, yung paligid niya. At iba yung paglilinis na gagawin natin dito guys. Gawa ng bukod na video, nakabili na ako nung tool na panglinis dyan. At wag nyo basta-basta i-DIY yan, kasi pag nabara yan guys, hahagok yung mga motor nyo. Kasi kung makikita nyo yung mga butas ng injector natin, napakaselan yan. So kapag nabara yan, malaking problema. So upload ako soon guys ng paglinis nitong FI natin or fuel injector. Abang-abangan nyo na lang. Tapos susunod po natin itong throttle cable po natin. Gamit tayo ng open wrench, 12mm yan. Open lang po natin yan para mahiwalay itong cable po natin. So sa ikot po niya guys, counterclockwise para lumuwag. Ayan, natanggal na po natin yung taas. Dalawang kable po yan, merong reverse. Tsaka meron po yung anti-reverse ba yun? So yan, angat lang natin, tapos tanggalin natin siya sa pagkakalak dito. Tapos yun, yung bola niya, lusot lang natin dito. Ayan o. Tapos dun sa kabila ganun rin, open lang natin counterclockwise. Hanggang sa lumabas po siya dito sa housing. Tapos sa ilalim po natin ipapadaan yan. Ayan, baka hindi po kayo makasunod, ayan po itinanggal natin. Ito, dumaan siya sa ilalim. Ayan yung bola niya. So dumaan siya dito, yung sa taas naman, dito dumaan. So di naman kayo malilito, yung medyo mahaba yan yung sa ilalim. Tumaikling cable yan yung sa taas. Tapos last natin natatanggalin para matanggal yung assembly natin ng throttle cable tsaka manifold is itong dalawang 10mm natin dito. Gamit lang kayo ng socket wrench 10mm. Counterclockwise lang yan guys. Ayan, medyo magaan yung dito. Pinakamahirap yung tanggalin sa bracket eh, higpit. Iyon, baklasado na, haba yan. Huwag niyong pagpapalit-palitan yung mga bolts. Tandaan nyo para pag binalik, all glues tayo. At yun, baklasado na po yung throttle body po natin at yung intake manifold. Ito sa throttle body, nangyari po yung pagpasok ng hangin sa pamagitan nitong throttle cable po natin na umiikot po dito or naghihila. Ayan, kung makikita nyo, the more na nag-throttle tayo, the more na mas maraming hangin yung papasok at the more na mas aandar tayo or mas bibilis. So yun nagdidikta ng bilis natin. Ayan, kung makikita nyo naman dito pa lang, napakarumi niya na. Ito namang part na to yung intake manifold. Throttle body, itong part na to, intake manifold. So pag-iwalay natin yan. Dito sa intake manifold, nandito yung gasolina. At dito, nagsasalubong yung hangin at gasolina natin kasi nandito yung injector eh. So ito yung injector natin, nakashoot siya dyan. Tapos yun yung nagwiwisik ng gasolina, di ba? So yung hangin naman, ito yung magdidikta kung gaano karami papasok. Dahil dito sa part na to ng engine natin, ayan, dyan sa may butas na guys. Sa combustion chamber natin dyan, dyan banda pumuputok yung hangin at gasolina. At minsan may mga nakakapasok na carbon deposit dito. At ngayon, sa nakikita ko, hindi pa siya sobrang dumi, no? Ay, medyo marumi na, no? Ayan, kapag may misfire po nangyari, may nakakalusot na carbon deposit dito guys. Ngayon dito naman, kung may nakapasok na maruming hangin, yun din yung rason kung bakit dumudumi itong manifold natin, tsaka itong part na to ng throttle body po natin. Kung kaya naman katagalan, dumudumi po yan at kailangan natin linisan. Kung nakikita nyo naman, ayun, no, may mga itim-itim carbon deposit po yan na galing dun sa pagsabog dun sa loob. Nandito na kasi yung combustion chamber natin guys. Nandiyan na yung mga barbula, ayan, no. Dito sa part na to, mas maitim. Ayan, para maipagkikita sa inyo. Ayan. So dito nadadamay lang at umaabot yan yung mga carbon deposit. Ayan, gamit tayo ng ibang daliri. Check natin yung dumi. Ayan, o. 13K Odo guys, di pa siya sobrang dumi, no? Pero marumi na rin. So, depende sa maintenance nyo yan kasi ito, naalaga naman natin sa air filter tsaka fuel filter. Tapos naglagay na rin tayo one time carbon cleaner dun sa tangke nya. Pero yun, tinitignan ko kung gaano siya karumi. At ayan guys, though hindi pa siya sobrang kapal tulad ng mga una natin nilinisan, pero may mga dumi-dumi na siya. So ito, hindi natin masabing hindi pa worth it linisan, no? Pero may mga kuha na tayong dumi kasi eh. Kung kaya naman satisfying din kung lilinisan na rin natin siya. Ayan, no? Dami na rin na naliligaw na carbon deposit. So dito sa part na to, ayan, no? Diba? Dumi. So itong gasket naman guys, huwag nyong kakalimutan. Nandito yan nakalagay. So tabi nyo lang din, pwede nyo linisan. Tapos dito sa may nguso, siguro pupunas-punasan natin tong bandang nguso niya. Kasi may mga naaabot tayong dumi, pero huwag nyong hahayaang may makapasok na foreign objects dyan, lalo na tornilyo. Kasi wasak yung mga makina nyo. So habang nililinisan natin to mamaya, takpan lang muna natin to guys. Delegate yan kapag may nakapasok ha. Kasi makina na yan guys. So yan, pag-iwalayin pa natin itong manifold natin, tsaka itong throttle body. May tatanggalin pa tayong dalawang
8mm dito na bolt. Ayan, dalawa. So napakahirap tanggalin yan. Kaya naman gagawan natin ng technique. So tutornilyo muna natin siya dito para may pampigil tayo. Tapos o-open natin siya dito. Itong dalawa guys, di ko natatanggalin to, no, kasi nawawala rin yung T125 ko na flower wrench. Pero yun, di naman dumudumi masyado itong part na to, kung kaya naman okay lang. Basta malinisan lang natin itong part na to. Tsaka yung throttle body, intake manifold, tsaka throttle body. So pag-iwalay lang natin, tornilyo ko muna siya dito. Ayan, dyan ko siya ito tornilyo. Gagamitan ko yung pinagtanggalan niya. Itong mahabang 8mm guys, or 10mm pala yan. Dito ko siya tutornilyo sa U-box natin, sa pinagtornilyuhan ng compartment natin. So higpitan ko lang ng konti kasi hindi nyo makakamay ito guys, itong 8mm na nandito. Ayan, pag nahigpitan nyo na, gamit kayo ng 8mm na socket wrench para matanggal itong nasa taas at ilalim. Iyon, o di ba? Pag wala kasi siyang pampigil, kakamay nyo lang yan. Tapos doon sa ilalim naman. At sa ilalim, counterclockwise lang din yan. O di ba? Baklasado, mabilisan lang, pero pag wala kayong suporta, mahirap. Kahit na magpatulong kayo magpahawak niyan, iikot lang din yung kamay nung katulong nyo guys. Ayan, baklasado na. Tandaan nyo yung mga tornilyo, yung baklasado na. So dito makikita pa natin yung ibang dumi. Ayun o, dumi. Ayan, pati dito ang dumi. O diba? Satisfying na yan pag nilinis. At yun, medyo marumi pa to sa manifold. Tanggalin ko lang. So yun yung sa manifold natin guys. Ayun o, dumi na rin. Ayun o, carbon deposit. Dumi niya no. Ang itim, ayun o. Satisfying na yan guys. Alam na alam mong carbon deposit ang itim eh. O diba? Pati dito sa taas. So dito sa nakita nating dumi guys, masabi natin okay goods na siya na 15K odo, kahit saktong 15K odo. Linisan na natin, so kahit hindi pa siya sobrang kapal, may dumi na din talaga eh, kung kaya naman worth it na siyang linisin. Pero kung sobrang aga nyo siya lilinisan, sabihin na natin mga less than 10K euro, hindi pa worth it kasi bago pa yung motor natin, sobrang bata pa nun. Kaya kung re-recommend talaga natin personally, based sa XP natin, 15K odo, ayan, okay goods na. Tapos by the way guys, about dito sa mga sensor natin na to, kung nagdi-DIY lang din kayo at unang bukas nyo ng throttle body, kahit wag nyo na muna siguro buksan to kasi minsan sumasablay yung mga tools natin dito at sobrang higpit po niyan eh. Also wala namang nagpo-form masyado ng dumi dito sa part na to, sa loob niyan. Kung kaya naman okay lang kahit hindi na po natin buksan yan, at para na rin sa peace of mind natin na walang maging problema dito sa mga sensor natin na yan kasi medyo komplikado yan kapag nagkatama or nagkasira. Tapos by the way pala, sa gagamitin natin panglinis sa mga yan guys, muna natin ginamit gasolina eh. Pero di masyadong advisable yun kasi matapang, lalo na may mga rubber parts yung lilinisan natin. Pero mas okay, tanggalin na lang din natin. Ayan, katulad na lang nito, tanggalin natin. Pero okay lang din yung degreaser guys. Ayan, yung RAC na ginagamit ko sa mga CVT. Ayan, throttle body, okay din siya. Ginagamitan lang siya ng tubig kasi mabula siya. Kumbaga, kung tipid yung hanap nyo, ito okay to. RAC, ayan, may pang-spray siya. Pwede rin naman yung brake and parts cleaner, mabilis ang linis, wala nang tubig-tubig. Or CVT cleaner, okay good siya, hindi masisira yung mga parts. Kahit yung mga sensor po natin. So, yung isa pang may rubber guys, ito, tanggalin lang din natin. So, ito kahit tubig na lang yung panglinis nyo dyan, no? Kasi baka lumawlaw po siya. Gamit itong mga cleaner po natin na to kasi medyo may katapangan din ng konti yung mga yan eh. Tapos isa pa pala at last natin tatanggalin guys is itong air screw po natin kasi ito yung nagdidikta ng menor at saka hangin na pumapasok sa ating mga throttle body. Kumbaga air limiter po siya, air screw kung tawagin. So para hindi po maiba yung settings ng air screw natin, ito kasi naka-standard pa siya, yun yung markings po niya, ayan. Higpitan ko muna siya tapos tignan ko kung ilang ikot po siya para kapag kinabit natin, ganon din po yung posisyon niya or yung bilang ng ikot. So ikot ko lang siya. Isang ikot, 1, isang 360, 2 and a half. Ayan, pinagbasihan ko yung linya niya dito. Ayan, tumigil siya dito. Dalawang ikot tapos nakatutok dito. So alam na natin. So ngayon, counterclockwise naman. Buksan na natin siya ng todo guys. Ayan, para alam lang natin kung ilang ikot siya. So, check na rin natin dun sa RPM meter natin para bumalik sa standard yung menor natin. Ayan, kamay lang natin. Tapos, ayun, may goma rin to guys. Ayan, may goma rin, baka makakaligtaan nyo. Ayan, may o-ring siya dito. Pero dito sa dulo, wala naman.
Ayun, may mga butas-butas yan. Not sure lang kung rekta siya sa taas, pero palagay ko may access siya sa taas kasi may butas siya. Kaya iniingatan ko rin mabasa ito lagi. Yun, sprayan na guys. Gamit ko yung brake and parts cleaner ng Honda. So lagay na lang din ako ng link ng mga pwede nyong ipanglinis dyan. Then okay na okay to, hindi masyadong matapang talaga. Swak lang yung tapang niya. Tsaka maganda yung pang spray niya, oh. May nozzle na siya. Kung kaya naman hindi ka na maghahanap ng straw. Ayan, tapos buga-buga lang tayo guys. O, diba? Pati mga butas-butas guys, papasukan natin yan mamaya ng cotton buds. Pero ingat kayo sa cotton buds kasi may nabasa ko sa comment section last time. Yung pinakabulak na iiwan, so ingat kayo guys sa panglinis nyo. Alalay lang. Or kung mahanapan nyo ng another diskarte, no? O, diba? Lumilinaw na siya. Tapos gamitan nyo ng brush. Ayan, no? May brush tayo maliit. Ito hindi nyo na natatanggalin yan guys. Huwag nyo na pakialamay yung mga tornilyo na yan. O, diba? Ang itim. Kaya maganda rin, may ganito kayong lalagyan, no? Para nasasawsaw nyo yung mga pinang-spray nyo, magamit nyo ulit, diba? Linis, oh. Spray ulit. O, diba? Medyo lumilinaw na. Hindi to all goods lang naman mapasukan, basta mapatuyo nyo na maayos. Ay, hindi to may timpa. Ito yung medyo komplikado guys, linisan itong mga butas-butas. Pero cotton buds lang naisip ko kasi eh. Ingat lang tayo kasi may mga naiiwan na mga bulak-bulak. So pwede nyo rin bawasan muna yung bulak para hindi masyadong masikip. Tapos yun, linisan nyo lang. Paikot-ikot. Ayun o, depende sa cotton buds nyo. Ayun, lumalawlaw to. Pero nakuha nyo yung dumi. Ayun, all goods na. Hindi ko napipilit baka kasi may iwan pa eh. O, diba? Ang dumi nang nakuha niya. Tapos meron pa dito, ayan o. May butas dyan. Pasakan nyo lang. Ito, medyo maluwag yan. Ayan, may access yan, alam ko, dito sa air screw. So, pati ito, bugaan nyo. Ayan o. Pasukan ko na lang nito. For sure, lalabas yung dumi dyan. Pati dito. Pati dito. O, diba? Ayun, doon siya lumalabas. Yun, all goods na tayo dito sa pinaka throttle body po natin. Basta makita nyo wala nang dumi itong dito sa part na to, tsaka dito sa loob, all goods na yan. Punasan nyo lang ng maigi. So papatuyuin muna natin yan. Sunod natin, itong intake manifold. So itong intake manifold, parang bridge lang yan, daanan ng hangin at gasolina. At dito makikita natin yung gasolina natin ay no, medyo greenish siya guys. Ibig sabihin, halos unleaded or regular yung pinapagas natin dito. Kapag medyo mapula yan, premium yung halos pinapagas natin. At dahil medyo basa yung gasolina, dumidikit yung ating mga carbon deposit dyan. Ayan, kung makikita yung dumi, diba? Dito. Ayan, bugaan lang natin. Makikita nyo, ayan, no? Diba, luminaw na. Kanina hindi natin makita eh. Pati dito. Ayan, no, lumabas na dito sa kabila. Yun, 'di ba? Lumambot yung ano, carbon, tapos brushan natin. O, 'di ba? Maliwalag na, maliwalas na sa loob. Kanina kahit naka-flash, hindi ko makita yung loob eh. Yung pala kasi may dumi siya, 'di ba? Ayun, maliwalas na, malinis na, 'di ba? Bugaan na lang natin. All goods na, di ba? Makikita nyo na maliwalas. Kanina medyo maitim yung nakikita natin sa loob. So worth it din siya guys. Satisfying na malinis. Ayan, may mga pakonti-konti na lang. Naging maliwalas. Mas nakikita na natin yung loob. Kanina itim na itim yan eh. Hindi ko makikita kung gaano kakapal. Pero nung nalinis natin, talagang makapal siya kasi namuti yung loob. Ayan o. Hindi na siya madilim. Nice. Ayan, all goods na, patuyuin na lang natin or punasan, tapos assemble na natin sila. So, ihabol ko na lang to. O-ring pala siya, pero okay, goods naman, nasa loob naman.
Yan, all goods. Kung makikita yung dumi na nakuha natin, oh, galing lahat yan sa throttle body. Then, worth it na rin guys, 13K Odo yung motor. Goods na rin siya linisan. So, punasan na lang lahat natin yung mga nilinis natin guys. So, itong O-ring nisprayan ko na rin, di naman matapang tong brake cleaner. So, hindi naman siya lumalambot sa mga O-ring, no? So, yun yung all goods dito sa brake cleaner na nabili po natin. So, not sure lang kung magkano, pero mura lang to guys. All good siya, pwede pang brakes, pwede pang CVT, all around din siya. So, itong O-ring, balik na rin natin to agad dito para di mawala. And dun yan sa nguso. Tapos itong air screw natin, punasan natin. Tapos medyo hipan ko lang dito para matanggal. Then medyo natuyo naman. Maganda kung may blower kayo, mas okay i-blower nyo siya, yung pressure blower. Lalong lalo na yung mga butas-butas. Tapos lagay ko na agad to, hindi naman kayo malilito. Swak na swak lang siya. Yung manifold, okay, goods na rin guys. Ano, linis na, di ba? Kaninang dumi yan. Ito yung medyo marumi sa manifold. Kaya kung throttle body cleaning, ito talaga yung marumi. Yung throttle body natin, may clean lang Yan, all goods na. So yan, napatuyo na natin guys. Kung makikita nyo naman, malinis na yan, lalo na to. O, di ba ang linis? Puti na. Ang itim niya na, worth it. Tapos yun, assemble na natin guys. Unahin ko na itong air screw. So yung air screw dito yan. Hindi naman kayo malilito dyan. Ikpitan ko lang muna, itodo ko muna. Tapos ikutin ko siya, depende dun sa inikot natin kanina. All goods naman yung menor nito. Kung makikita nyo, nandito siya. So kalahati, dalawat kalahating ikot yun So ikot muna tayo ng kalahati. So kalahati, tapos dalawang ikot. 1, 2. So yan yung standard nya. So check na lang natin mamaya yung RPM guys. Tapos hindi na natin ibalik itong manifold. So kung paano yung pagka-arrange ng pagbaklas natin kanina, ganun din yung pagbalik. So kung ano yung nahuli, yun yung una nating i-assemble. All goods na, naibalik na natin lahat ng parts ng ating mga throttle body, manifold, yung mga sensor guys. All goods na tayo kung paano natin siya binaklas. Ganun rin natin siya binalik. Ngayon, dahil nagalis tayo ng mga sensor, pati itong throttle body, para rin sa ikakapanatag natin, peace of mind, tsaka safety ng ating mga motor, mag-ECU at tsaka TPS reset po tayo. Yung TPS reset is para maibalik sa tamang throttle position po yung ating mga motor. Kumbaga TPS kasi throttle positioning sensor, para umakma po yung pagpihit natin ng throttle doon po sa magiging andar po natin. At pagkatapos ECU reset para yung air and fuel mixture ratio is maitama at hindi po maging leak yung halo na hangin at gasolina natin, tsaka maging optimal yung sunog ng spark plug po natin. So unahin po natin yung reset TPS. So sa pag reset TPS guys, may isang
socket po tayo na tatanggalin dito. Nasa ilalim siya nitong naka-L guys. So mahirap siyang maipakita pero ito siya guys. Pipindutin nyo itong part na to para matanggal siya. Parang socket lang siya na ganito. So pakita ko sa inyo pag natanggal ko. Natanggal ko siya guys. Medyo makipot lang, masikip. Pero ayan siya, may dalawa siya pasukan. So magsasaksak lang tayo ng wire, paper clip, socket or ano man yan para ma-short po natin siya at may reset guys. So sa case ko, gagamit po tayo ng wire. Ano, medyo manipis lang. Saksak po natin siya doon sa socket natin. Tanggal po natin. So yan, nasaksakan ko na siya guys. So papasok nyo lang naman yung part ng wire nyo na nakabalat. Make sure nakabalat yung wire nyo para mag-short siya. Next naman, open natin itong battery. So nandito yung DLC. Dito tayo magre-reset ng ating mga ECU. Napakarumi. So itong pula na to guys, ito yung DLC. Angat lang natin guys. Tapos pupush lang natin to para umangat siya. Tsaka matanggal yung takip. Yeah, yun. Napakahirap. So actually may DLC connector ako na pang short guys, kaso pang click version 2 lang siya. Dito kasi sa version 3, 6 na yung pin niya, kung kaya naman iba yung DLC nito. So may video ako na ECU reset sa click V2, same lang naman, iba lang po yung DLC or yung pang short natin. So hanapin lang po natin yung brown at yung green na wire, which is ayan, makikita naman natin dito sa likod. Magkapat lang naman po yan, ito yung green, ito yung brown. So nandito yan guys, and dyan sa part na pula na yan sa taas. At nandito siya sa side na to para hindi kayo malitin. So may dalawang wire siya guys na pares. Sa ilalim ko siya pinasok. Kasi doon sa taas medyo na-close. Pero isa lang naman yung connection yan. Tsaka malalaman naman natin. So makikita naman natin na okay po or nag-short yan. Kapag open po ng ating mga motor, nagbiblink po yung check engine natin. Ayan o, nagbiblink siya. Hintay lang tayo ng 5 seconds or kapag huminto siya, 3, 4, 5. Ayan, 5 na blinks, huminto siya. Tapos tatanggalin na po natin itong sa TPS po natin. Tanggalin natin yan. Patay na po natin yung ating mga engine. Tapos bago po tayo mag-ECU reset, connect lang po natin ulit itong TPS natin. Na-connect na po natin. So hindi pa natin naalis itong sa DLC natin. So bago po natin open yung motor, full throttle po tayo. Tapos open natin yung susian at magbe-blink po. So gawin natin siya, full throttle muna tayo guys. Tapos full throttle na, tapos susi natin yung motor. Makikita nyo magbe-blink yan. Ayun o, nag-blink. Tapos bitaw tayo ng ating mga throttle. Tapos yan, magbe-blink siya ulit ng mas mabagal naman. Ayun, tapos okay, goods na. Pwede na natin patayin. Then, tanggalin natin tong connector natin sa DLC. Tapos, dapat pag open natin ng ating mga susian, wala na yung check engine guys. Pag hindi na wala yan, may check engine kayo. All goods, wala na yung check engine, wala na lumitaw. So, takpan na lang natin to, tapos start natin yung engine. So, yun, natakpan na natin yung battery cover. Tapos, eto, mamaya na lang natin tatakpan kasi may gagawin pa ako. Open lang natin yung motor, tignan natin kung may check engine or all goods. Ayan, wala naman yung check engine, all goods na. Tapos start. So, sa unang start nyo, may redondo kayong unang maririnig, pero mawawala din yun kasi i-read pa ng inyong ECU yung cleanliness ng inyong mga throttle body kasi malinis na siya. Check natin kung magre-redondo or one click siya. Ayun, one click lang siya. Sa ibang case kasi magre-redondo ng konti. Ayun, may mabilis na minor tayo naririnig. Ayun, tas bumagal. So okay, goods. About sa RPM niya guys, i-check ko na lang siya. So kung gusto niyo i-check yung RPM ng inyong mga motor, may bukod tayo na video para ma-set siya sa normal RPM. Pero sa palagay ko, normal RPM naman siya kasi kung makikita nyo, nasa 1 to 2 lang po yung galaw po ng kanyang speed meter or yung gulong. And 1, 2, nagbabago yan eh. All goods naman. So try natin, bombahin ng konti. Ayan. Pero mas okay, idle muna natin bago gamitin. Pero yun guys, wala naman tayo problema. All goods yung positioning ng throttle natin or yung TPS. Kaya walang problema sa pag-throttle natin. All goods guys, gumagana yung speed meter at saka yung gulong. So all goods. Okay na okay yung ginawa natin pag-throttle body kit. So kung gusto nyo gayahin yung ginawa natin, step by step yan guys. Panoorin nyo na lang yung buong video. At about po sa mga panlinis natin, ilalagay ko na lang po yung link sa description po natin. Also yung mga tools po natin na ginagamit palagi kapag nagdi-DIY po tayo ng ating mga motor. Ito sa V3 at saka kay Scarlett natin, tsaka sa iba pa. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Unang throttle body cleaning nitong Honda Click version 3, 13K Odo. Worth it nang linisin sa ganyang Odo. Bye-bye!